Nagsimula ang kwento sa isang magaling na abogado na nagngangalang Lulu. Sa isang business meeting, tinulungan niyang isang kliyente kaya't bumilib ito sa kanya kaya inaya siyang mag-dinner. Habang kumakain, tinanong siya ng kliyente kung bakit single pa siya gayong matalino at maganda naman siya. Sumagi tuloy sa isipan niya ang lalaking iniwan siya kaya inilaan niya na lang lahat ng oras sa pagtatrabaho. Pag-uwi sa bahay, napanood niya sa TV ang isang espesyal na exhibit ang dinaos para sa isang sikat na namayapang direktor. Habang nanonood, ay napansin niyang isang bagay na konektado sa nakaraan niyang buhay kaya nagdesisyon siya na puntahan ang art gallery. Sa exhibit ay makikita rin ang mga personal items na galing sa fans ng direktor. Ilang saglit pa ay nakita niya na kasama doon ang nawawala niyang diary. Sinubukan niyang kuhanin ang diary ngunit pinigilan siya ng staff. Nang sabihin niyang sa kanyang diary, sinabi ng staff na tatawagan niya munang donor at pag pumayag ito, ay saka pa lamang maibabalik sa kanya ang diary. Magbalik tayo sa nakaraan kung saan si Lulu ay 8 taong gulang pa lang. Tinawagan siya ng kanyang ama na nangakong ibibili siya ng froggy raincoat. Iyon na palang huling pag-uusap nilang mag-ama dahil naaksidente ito habang nagtatrabaho. Bukod sa nawalan sila ng haligi ng tahanan, wala silang nakuhang benepisyo mula sa kumpanya ng ama. Kinausap ng ina niyang may-ari ng kumpanya upang ipaglaban ang benepisyo na dapat na makuha nila. Habang naghahantay sa labas ng gusali, ay gustong makipaglaro sa kanya ang batang si Wenan na anak ng boss ng namatay niyang ama. Habang naglalaro sila, ay binuli si Lulu at Wenan ng mga kaedad nila. Maya-maya lang ay dumating ang ina ni Lulu at sinabihan siyang huwag makikipaglaro kay Wenan na anak ng boss ng ama niya. Lumipas ang 10 taon. Sa mataas na paaralan, chinek ni Lulu ang rank niya. Mula sa top 10 ay nalaglag siya sa top 11 dahil may bagong estudyante na nakuha ang top 1. Dahil dito, ay pinagalitan ng ina nang makitang nalaglag siya sa top 10. Sumunod na araw nagsalita ang top 1 na si Wenan sa harapan ng mga estudyante upang magbigay ng payo sa kapwa niyang mag-aaral. Nakatuon ang atensyon ni Lulu kay Wenan na dati niyang naging kalaro. Hindi niya akalaing magkikita silang muli. Mula sa araw na yon, lihim na binantayan ni Lulu ang mga kilos ni Wenan. Hindi na rin natatandaan ni Wenan si Lulu na minsan naging kalaro niya. Inalam niya kung anong mga libro ang ginagamit ni Wenan upang muling tumaas ang grado niya at muling bumalik siya sa top 10 ng klase. Isang araw pinuntahan ni Lulu ang paboritong tambayan ni Wenan. Nagsulat siya ng pangungusap na patanong sa pag-asang mapapansin ito ni Wenan. Habang nasa PE class, may kumakalat na balita ng isang kaeskwela nila na nagngangalang Zanyan ay malapit kay Wenan. Marami ang nagsasabi na bagay silang dalawa. Patay mali siya lang si Lulu samantalang ang kaibigan niyang si Wenru ay nagpakita ng selos kay Zanyan. Habang nagpa-practice sa pagtakbo ang magkaklase, di inaasahan na madapa si Wenru. Nataranta si Wenru dahil nawala ang lucky charm niyang bracelet. Tinulungan siya ni Lulu at lumabas sila ng oval. Maya-maya lang ay kasunod na nila si Wenan at inabot ang nawawalang lucky charm na hinahanap nila. Makalipas ang ilang araw ay bumalik si Lulu sa rooftop at nasurpresa siya nang makitang tumutugon si Wenan sa mga katagang isinulat niya sa pader. Nang makaalis ang binata ay tinignan niya ang mga sagot nito at muli siyang nagsulat ng mensahe.
Ang palitan ng mensahe nila ay naging pang-araw-araw na bagay. Walang kaalam-alam si Wenan na si Lulu ang nasa likod ng mga ito. Bukod pa dito ay inalam ni Lulu ang pwede niyang malaman tungkol sa binata. Samantala, sa isang rehearsal para sa school performance, nagselo si Lulu kay Zanyan na napiling lead singer kaya nagsuggest siya sa teacher na subukan ng ibang estudyante. Pinagbigyan siya na mag-tryout ngunit pinagtawanan lang siya ng mga estudyante nang marinig ang sintonado niyang boses. Mangiyak-ngiyak siyang bumalik sa dati niyang pwesto. Sa araw ng pagtatanghal, matagumpay na natapos nilang performance. Bago mag-alisa ng lahat sa backstage, lakas loob na binulalas ni Wenru ang kanyang nararamdaman kay Wenan sa harap ng marami. Ngumiti lang si Wenan at naglakad palayo kasama si Zanyan. Sa labas, nakakahiyaman, hindi pinagsisisihan ni Wenru ang ginawang pag-amin sa binatang gusto niya. Nagulat si Lulu nang sabihin ng kaibigan na alam niyang may gusto rin siya kay Wenan at wag na niyang itago ito. Kinabukasan habang nasa loob ng silid-aralan, isinulat niya sa diary kung darating ba ang panahon na magiging parehas ang estado ng kanilang buhay ng kanyang crush. Nang biglang umulan ay nagmadali siyang umakyat sa rooftop. Nalungkot siya nang madatnan na nabura ng ulan ang sinulat nila ni Wenan. Sa di inaasahan ay umakyat din si Wenan sa rooftop. Agad na nagtago si Lulu sa likuran ng pader. Katulad ni Lulu, nalungkot si Wenan nang makita na ang lahat ng mensahe na ibinahagi niya sa isang tao ay nawala. Sa isang tagpo, pinanood ni Lulu si Wenan na tumutugtog ng piano. Nakaramdam siya ng selos ng tabihan ni Zanyan ang binata. Lalo siyang nainis nang marinig niya sa mga marites na madalas na nagdi-date ang dalawa. At dahil naisip niyang wala siyang pagkakataon na maging sila ni Wenan, nagpasya si Lulu na kalimutan ang tungkol sa binata at tinutukan ang kanyang pag-aaral. Ang plano niya ay mag-aral ng mabuti upang maging top student sa eskwelahan. Samantalang si Wenan ay napunta sa huli dahil nagliliban ito sa klase upang makipag-date. Nabalita rin na may plano si Wenan at Zanyan na mag-aral sa ibang bansa. Bilang top 1 sa paaralan, nagsalita si Lulu sa stage upang magbigay inspirasyon sa mga kapwa estudyante tulad ng ginawa ni Wenan nung nag-top 1 siya. Pinangunahan niya ang panata na hindi nila isusuko ang kanilang mga pangarap at anuman ang hadlang at kabiguan ay matapang nila itong haharapin. Di nagtagal ay graduate si Lulu sa high school at nakapasok sa kilalang universidad upang makapag-aral ng abogasya. Isang araw habang nagbibisikleta siya pabalik ng dorm, napadaan siya sa mga estudyante na nagsushoot ng pelikula. Aksidenteng nalaglagan siya ng kamatis at nang huminto siya, ay bumalaga sa harapan niya si Wenan na hindi niya inakalang makakasama niya sa universidad. Dahil sa natural niyang reaksyon, hinikayat siya ng ka-orgmate ni Wenan na si Mingru na sumali sa film club nila. Hindi niya ito pinansin at nagbike palayo. Pagdating niya sa dorm ay isinulat niya sa bagong diary ang muli nilang pagkikita ni Wenan. Isinulat niya na nakaramdam siya ng saya at hiya nang makita niyang binata na matagal na niyang sinubukang kalimutan. Kinabukasan sa kantin, kinawayan siya ni Mingru at niyayang tumabi siya sa kanila. Nag-aalangan siya nang muli silang magkita ni Wenan. Nang tanungin siya ng binata, ay nagkunwari siyang hindi niya natatandaan ito. Ngunit nang sabihin ni Wenan na mag-classmate sila ni Zanyan, doon niya palang tinanong kung siya ang naging boyfriend ni Zanyan.
Sinabi ni Wenan na hiwalay na sila. Sumabad si Mingru na mag-a-abroad sana si Wenan at Zanyan, ngunit piniling manatili ni Wenan sa China. Muli ay inimbitahan ni Mingru si Lulu na sumali sa film club nila na sinang-ayunan naman ng dalaga. Sa sumunod nilang short film, si Wenan at Lulu ang ginawang main character kaya naging malapit agad sila sa isa't isa. Minsan ay nagkasama sa isang klase si Wenan at Lulu. Tinawag silang dalawa upang gampanan ng isang kunwaring trial sa korte. Ginampanan ni Lulu ang abogado ng nagdedemanda at si Wenan ang abogado ng depensa. Dahil halos katulad ito ng kaso ng namatay niyang ama, nakapagbigay ng magaling na argumento si Lulu at halos hindi na makaimik si Wenan. Sa huli ay pinabura ng profesor ang argumento ni Lulu. Hinangaan naman ni Wenan ang talino ni Lulu. Kinagabihan ay pumasok si Lulu sa noodle house na pinagtatrabahuan niya bilang part-time waitress. Biglang sumulpot si Wenan at umorder sa kanya ng ilang beses sa pag-aakalang makakatulong ito kay Lulu para magkaroon ng komisyon. Makalipas ang ilang oras ay tinulungan ni Wenan si Lulu sa pagsasara ng tindahan, tapos ay sinamahan siya sa pag-uwi. Habang naglalakad, sinabihan siya ni Wenan na mag-resign sa noodle house dahil masyadong maliit ang pasweldo kumpara sa hirap at haba ng oras ng trabaho. Sumagot si Lulu na normal lang yun sa karamihan. Hindi nagtagal ay nakatanggap siya ng tawag mula sa ka-roommate na napatrouble sa bar. Agad nilang pinuntahan ng bar upang tumulong. Sinubukan ni Wenan na mamagitan ngunit walang nakinig kaya lalong nagkagulo. Wala silang nagawa kundi ang takbuhan ng mga lasing na kalalakihan. Mabuti na lang ay nagawa nilang makapagtago. Habang naghihintay silang tumilang ulan, nagsorry si Wenan sa pag-uutos sa kanyang tigilan ng part-time job niya. Hindi minasama ni Lulu ang panghihimasok ni Wenan, sa halip ay nagpasalamat siya sa pagtulong sa kanila ng kaibigan niya sa bar. Pagkatapos ay binahagi ni Wenan ang tungkol sa kanyang high school days kung saan may kapalitan siya ng mensahe sa pader ng rooftop ng school nila. Sa palagay niya ay si Zanya na naging GF niya ang babaeng iyon. Hindi maamin ni Lulu na siya ang nasa likod ng mga mensaheng iyon. Kinaumagahan habang nagre-ready si Lulu sa pagpasok sa school, narinig niya sa balita na suspindido ang klase nila dahil sa bagyo. Maya-maya lang ay nagtanong si Wenan kung asan siya. Nagsinungaling siya sa pagsasabing nasa gate siya ng teacher's building. Nagsabi si Wenan na hintayin na siya doon. Nagmadaling pumunta si Lulu sa lugar at nilagay sa basurahan ang dala niyang payong upang pagdating ni Wenan ay magsishare sila sa iisang payong. Pagdating ng binata ay dinalhan siya nito ng kero-kerupi na kapote na nagpasaya sa kanya. Naalala niyang pangako ng ama bago ito namatay. Makalipas ang ilang araw, nagtungo ang film club ni Mingru sa isang isla upang mag-shoot ng maikling pelikula. Nagkasiyahan sila matapos ang shooting at napagod. Sa loob ng bus pabalik, biglang tinanong ni Lulu si Wenan kung anong gusto niya. Maulap na araw, tag-init o tag-ulan. Katulad ng sinulat niya sa pader ng rooftop, sinabi niyang tag-ulan. Tag-ulan din ang sinagot ni Lulu na sinulat niya rin sa pader. Lumabas sa bibig ni Wenan ang katagang, natagpuan din kita sa wakas. Masaya si Lulu sa narinig at lakas loob na hinawakan ang kamay ng binata. Simula sa araw na yun ay naging mag-on na sila at napadalas ang kanilang pagdidate. Halos araw-araw silang magkasama kahit saang lugar. Tinutulungan ni Wenan si Lulu sa part-time job niya. Hindi matiis ng binata na mawalay sa GF kaya pati sa tren, pag-uwi ay surprise ang sinamahan niya ito.
Pagdating ni Lulu sa bahay ay nadatnan niyang masaya ang ina dahil sapat na ang nakalap niyang katibayan na magsagawa ng legal action laban sa mga magulang ni Wenan. Masaya man si Lulu na posibleng makuha na nilang hustisya sa namatay na ama, nag-aalala siya na baka makaapekto ito sa relasyon nilang dalawa ni Wenan. Sumunod na araw, binisita ni Wenan at Lulu ang dati nilang pinapasukang high school. Sinuot nila ang dating uniforme upang ibalik ang pag-alaala ng kahapon. Umakyat sila sa rooftop upang sariwain ang lihim na palitan nila ng mensahe noon. Para silang Katniel na nangako ng pag-ibig sa isa't isa, magpakailanman. Araw ng Lunes, tinext ni Lulu si Wenan at nagsabing magkita sila sa sakayan ng tren. Nakapag-reply si Wenan nang makasakay na siya at nagsabing hindi siya makakapunta dahil may emergency sa pamilya na kailangan niyang asikasuhin. Pakiramdam ni Lulu ay walang kabuluhan ng mga araw niya nang hindi nakikita ang boyfriend. Lumipas ang 1 linggo, ni Haniho ay wala siyang natanggap na text o tawag mula sa boyfriend. Isang araw may nabalitaan si Lulu na ginamit ni Wenan ang impluwensya ng pamilya sa eskwelahan kaya naging usap-usapan siya sa lahat ng maling ginawa niya. Sa kaparehas na araw, nagulat si Lulu nang makitang ina niya na hinahantay siya sa tinutuluyan niyang dorm. Ibinalita sa kanya ng ina na nanalo sila sa kaso ng namatay niyang ama. Dahil dito ay nakulong ang ama ni Wenan. Ang ina niya naman ay nabigla sa desisyon ng husgado kaya itinakbo ito sa ospital. Napaiyak si Lulu sa nabalitaan dahil natatakot siyang mawala ang BF niya. Nagmadali siyang pumunta sa ospital kung saan inaasahan niyang makikita niya si Wenan. Ngunit laking gulat niya nang makita si Zanyan na inaalalayan ng ina ng BF niya. Sa hallway nagtataka si Lulu kung bakit may nalalaman si Zanyan sa kanyang mga nakaraan. Ito palang nagnakaw ng diary niya. Sinisi ng dalaga kay Lulu ang pagbagsak ng pamilya ni Wenan. Sinabi ni Zanyan na kalimutan na niya si Wenan dahil kasama niya itong mag-aaral sa abroad. Nang matapos siyang kausapin ni Zanyan, ay nagpasya si Lulu na huwag nang ituloy ang pakikipagkita sa BF at nagdesisyon na ipagpatuloy ang kanyang buhay nang wala ito. Bumalik ang eksena sa hinaharap kung saan nasa loob ng art gallery si Lulu. Sa wakas ay naibalik ng kanyang diary. Nang buksan niya ito ay nakita niyang sinulat ni Wenan tungkol sa kanyang mga nakaraan. Ayon sa sulat, humingi siya ng kapatawaran sa paglisan niyang walang paalam. Pagka-graduate ng high school, binigay ni Zanyan ang diary ni Lulu sa kanya. Hindi siya tumuloy sa abroad nang mabasa niya sa diary na mahal siya ni Lulu. Sinikap niyang alamin kung saang universidad nang enroll si Lulu upang doon din siya mag-aaral at mapalapit sa kanya. Hindi niya alam kung tatanggapin pa siya ni Lulu gayong mataas nang narating nito. Samantalang ang pamilya niya ay naghirap simula ng makulong ang ama. Hindi niya alam kung may mukha pa siyang maihaharap sa kanya. Hindi niya ma-imagine ang lahat ng hirap at dusang pinagdaanan ni Lulu, kaya muli ay hinihingi niya ang kanyang kapatawaran. Mag-isang nag-abroad si Zanyan. Nagkaroon siya ng inspirasyon na maging independent nang mabasa niya ang diary ni Lulu. Dahil sa hirap ng buhay, ay napilitan si Wena na tumigil sa pag-aaral at magtrabaho bilang kargador upang masuporta ng pamilya niya. Hanggang ngayon tuwing umuulan ay hindi mawalay sa kanyang isipan si Lulu na isa ng successful na abogado. Nahihiya siyang lapitan si Lulu ngunit hindi na siya papayag na mawala muli ang dalaga kung sakaling mabigyan siya ng pangalawang pagkakataon.
Matapos niyang maisulat ang lahat ng laman ng kanyang puso't isipan sa minamahal na dalaga, umaasa si Wenan na darating ang araw ay mababasa ito ni Lulu. Makalipas ang ilang araw habang nag-aayos ng gamit si Wenan, nakita niya isang CD ng pelikulang ginawa nila. Di niya mapigilang lumuha nang napanood ang babaeng matagal na niyang inaasam-asam. Maya-maya lang ay nakatanggap siya ng tawag mula sa art gallery na nagsabing may taong gustong bawiin ang diary na isinama niya sa exhibit. Pumunta si Wenan sa exhibit at lakas loob na nilapitan si Lulu na nasa harap ng gallery. Sa kabila ng pag-aalangan na may kasamang pananabik sa muli nilang pagkikita, muli ay tinanong ni Lulu si Wenan kung anong gusto niya. Maulap na araw, tag-init o tag-ulan ba? Sumagot si Wenan na, ikaw ang gusto ko kaysa tag-ulan. Naramdaman ni Lulu ang lubos na kasiyahan at hinagka ng mahigpit si Wenan. Sinabi ni Lulu kay Wenan na matagal na siyang naghihintay sa kanya. Sumagot si Wenan na walang-wala siya ngayon. Sinagot niyang binata na nasa iyo ang lahat ng bagay na gusto ko sa'yo. Sa huli ay tinanong ni Lulu kung bakit niya inilagay sa art gallery ang diary ng walang paalam. Sumagot si Wenan na ito ay dahil gusto niyang malaman ng buong mundo kung gaano niya siya kamahal.